wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang kasamang mataas na opisyal sa DPWH o sinumang opisyal sa Bulacan nang puntahan ang flood control project sa Baliwag, Bulacan. At nang marating ang lugar, wala ni aninong konstruksyon ang nakita ng Pangulo. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Sa bitbit niyang dokumento, dapat may nakatayo ng reinforced concrete river walls dito sa Purokpor, Barangay Dil, isang bahagi ng Baliwag, Bulacan na madalas bahain. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos at may sukat na 220 meters. Fully paid na ang proyekto at may resibo pang pinakita na ibinayad ng kontraktor na Sims Construction Trading. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage, because economic sabotage is very clearly. Ayon sa Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap daw sa kanila noon at nagsasabing may gagawing flood control project, pero sa kalaunan ay naglaho na rin daw, parang bula. Pagkatapos sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Sa kanyang nadiskubre, ito ang sinasabi ng Pangulo. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, pero wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Alam daw ng Pangulo ang modus kung paano kumita ng maanumaliyang flood control projects. Ang technique kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. Pinablacklist na ng Pangulo ang Sims Construction Trading at mahaharap din sila sa mga kaso. Pinahahanap na at sinisiyasat na rin ang iba pa nilang proyekto. Sususpindihin at kakasuhan na ang iba pang mga opisyal na nag-authorize at nakikipagsabuatan dito. Hindi po namin alam yan eh. Siyempre, kami lang po rito eh. Na hindi namin alam na yan eh. Dapat tapos na. Kung bagyong kamukha ng dinala sa ibang lugar natin, ubos kami rito. Isa pang proyekto sa Barangay Pil ang pinasisilip ng Pangulo. Inaalam pa kung sino ang kontraktor dito. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. We will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata.